Galing kaming ni Mrs. T at ni Bunso ni sa IKEA. Pumunta kami na IKEA dito sa Bond. Hindi kalayuan dito sa tinitirhan namin. Bond. Isa sa mga, I would call suburbs. Northwest ng Toronto. Kalakhang Toronto, parte ng Greater Toronto area or Kalakhang Toronto. 0 degrees lang ngayon, low, pero may hangin, kaya malamig. At kung kayo ay galing sa bahay at balot at bigla kayong lumabas, asahan ninyo kahit sanay kayo sa lamig katulad ko, medyo manginginig kayo. Nandito ako sa harapan ng main door namin ng porch. At hinihintay ko si Juniorita ulit. Pumunta siya ng downtown kasama yung kanyang mga kaibigan sa kolehiyo at yung mga best friends niya. Pumunta sila saan ba to? It's an arcade game malapit sa CN Tower at Ripley's. Kung hindi pa kayo nakapunta sa Ripley's Aquarium, I guarantee nire-recommend ako na pumunta kayo dahil matutuwa kayo, lalo at may pamilyado kayo at may pamilya kayo, yung mga maliliit na bata. Pero hindi limitado sa mga maliliit na bata to. Pati mga lolo at lola, kung may sasama ninyo, matutuwa sila. Lahat ng uri ng mga isda naroon. Pati pating, nadaan sa ibabaw ninyo yung pating. Matutuwa kayo. Mga isda natin galing Pilipinas, nako, buong araw nyo solved doon. Kinover ko na yun noon nung birthday ni Mrs. Pumunta kami doon para i-celebrate. Pumunta si Mrs. sa CN Tower. Hi, anak. You stay there. I know you don't want to be in the camera. Kamusta? Good. God bless you. Everything's good? Yeah. All right. You tell me about it, huh? Mm-hmm. Okay. Good, huh? Okay. All right. Okay. The door's unlocked. Oh, actually, say hello. Okay. Mm-hmm. He's waiting for you. You can lock the door. Mm-hmm. Alam niyo ba ito? Siyempre alam niyo kahoy, di ba? Alam niyo, ito yung mga advice ko sa mga kapitbahay din, kaibigan, pamilya. Nagkalat itong mga ito sa paligid ng bahay. Harap, tagiliran, likod, sa tagiliran ng garahe. Mga nagkalat lang to. It's good to have. Sakaling may makulit na four-legged, please may pang-depensa kayo. Ayoko maging particular, ayoko maging specific ko sa sasabihin, pero it's good. Natutunan ko to sa Pilipinas. Alam niyo, nung binata ako, binatilyo sa Pilipinas, sa kanya natin pag-usapan yun. Ito yung mga nakalagay lang dito sa tabi. Pag naglalakad ka, ilalagay nyo lang ito sa typical na nilalakaran ninyo. Halimbawa, doon sa mga nakatira sa basement, di ba, sa basement ninyo, dito sa katagiliran, minsan may mga puwang ito, ilalagay nyo lang siya sa tabi ng haligi para madaling makuha, or kahit kung wala kang ilalagyan kalapit ng pintuan, basta medyo tago para hindi naman nakasandal o nakahiga. Doesn't have to be kahoy. Could be some kind of bakal. Hindi kailangan ganito kalaki. Could be about, ganyan. Hanggang doon lang ang sasabihin ko. Yung si Juniorita nakauwi na, ito na yung time na
dahil nasa kolehiyo na siya at may kaibigan, mga best friends, from time to time gusto niyang lumabas. At hinahayaan ko siya. Nabanggit ko na ito noon, overprotective akong ama. Pero nare-realize ko, tagal ko naman na-realize na yon. Pero hanggang ngayon, wala kailangan nilang makita yung buong mundo. At nakarating na siya sa maraming lugar na dahan-dahan niya nakikita ang mundo. Noon pa, hindi ito yung umpisa, pero dahil nagkakaroon siya ng mga kaibigan, napunta na sila sa mga ibang lugar, at nadadalas na sila sa downtown Toronto, kung saan very familiar din naman siya kasi madalas kami as family pumupunta ron. Isa nga pala ang Toronto. Sa mga gustong i-recommenda sa inyo sa mga nasa ibang probinsya na nagbabalak pumunta dito sa Ontario at makita ang Toronto, in spite sa mga naririnig ninyo na magulo daw ang Toronto, yung mga naririnig ninyo kasi minsan ang balita ay pili, pero may katotohanan ng mga sinasabi nila. Pero para sa akin, bakit ko hinahayaan ang aking anak na pumunta ron? Kasi muna sa lahat, hindi ko sila tinuruan na maging takot. Kailangan balanse. At sa aking nakikita, hindi naman ganun kagrabe ang Toronto. At kung nasa tamang lugar ka rin, hindi mo talaga bihira mangyayari. Ang krimen, alam natin yan, kahit saan pwedeng mangyari. Para sa akin, ang banggit ko lang at gusto ko itong share sa inyo, maaaring banggitin nyo rin niya sa mga anak ninyo or payo ko rin sa inyo. Huwag pumunta sa mga lugar na talagang very obvious, di ba? Tulad ng, at huwag sa mga oras na very obvious na maaaring magkaroon ng kaguluhan. Yung tinatawag nilang stupid time and stupid places. Di ba? Kung maglalagalag ka ng 2:00 ng umaga, madaling araw, wee hours, sa mga isang sulok, sa isang syudad, well, kahit naman siguro probinsya, makakita ka ng gulo o makakita ka ng problema. Kaya ini-increase mo yung posibilidad mo nun. Pero yung mga itong oras, anong oras na mga yun? Hindi pa uwi na siya eh. I would say 10:00, mag-11 na ngayon. Siyempre nag-take pa siya ng bus. Umalis siya ng 8:00 doon. Kaya mabuti naman pati yung mga kaibigan niya. Isa pa yun sa ating mga magulang. Kailangan malaman natin, business natin na malaman kung ano yung kanilang mga sinasamahan. Ang anak ko is 18 years old na. Pero kinausap ko siya doon at alam na niya yun. Sabi ko, ang parenting na ginagawa namin ng nanay mo ay tinatawag na Pinoy parenting. Sabihin natin Asian parenting. Asian mga magulang kami, Pilipino. Kaya naintindihan niya na kahit 18 na siya, nandun pa rin kami sa kanya na nagpapayo, hindi yung of course, malaya siya. At yun ang isa sa mga paniniwala ko dahil nangyari yan sa akin. Tulad ni Mrs., malaya din si Mrs. Pero nandun pa rin yung gabay ng magulang na hindi naman to the point na maging asa sila. Which, by the way, mga anak ko hindi asa. At maliit pa yung mga yan that they can take care of themselves. Pero gusto ko malaman yan, nandun pa rin kami sa kanila. At ito nga, although may worry ako sa puso, nang simula pa nung even nung pumunta siya ng Ottawa, nung elementary pa siya, pumunta sila ng Ottawa. Yung kasi yung una niya lakbay na malayo siya sa amin. Yung Ottawa kasi kailangan na makita yung Parliament Building kasi yun yung mga panahon na naaalis na sila sa bago magtapos ang elementarya nila ay makita nila yon. Parang yun ang huli. Nga pala, maghanda kayo doon sa mga ganung mga activities. Nasa Catholic school ang aking anak.
doon sila nanggaling sa Catholic eskwelahan. Totoo, walang binabayaran talaga doon. Walang binabayaran kumpara sa US na naalala ko noon in the 90s, yung tiyuhin ko, yung kanyang dalawang pinsan ko, pinag-aral niya doon sa Catholic school sa US. Men, $300 kada buwan ang bawat isa sa estudyante ron. Kaya yung dalawang pinsan na yun 600 ang ginagastos ni Tito Apen. Tito Apen, binanggit ko ang pangalan Tito Apen sa inyo. Alam nyo, kwento ko rin sa kanya, sa inyo, si Tito Apen. Maraming mga magandang itinuro rin sa akin si Tito Apen nung kabataan ko. At yun, babalik tayo dito. Libre ang Catholic school dito. Mga eskwelahan, sa Catholic school nag-aaral lang mga anak, nag-aaral, nagtapos, nagsimula sila doon, simula kindergarten. Pero may mga pag-asahan, huwag niyong paghandaan niyo yung mga tinatawag na, yung mga unexpected na mga, bibigyan naman kayo ng mga, gagastos pa rin kayo doon tulad ng mga trips, tulad ng field trips, mga punta sa mga museum, mga fundraising, mga uniforme, kayong babayad ng uniforme, kayong bibili ng uniforme, which kung marami kang anak, they add up. Yung Ottawa na trip nila doon para makita yung parlamento, ilang bus ba sila? 2, 3, I don't know, 4 na bus sila. Nagstay sila ng ilang araw, siguro 2 gabi, 3 araw, 2 gabi, hindi ko na matandaan maybe 1 gabi, 2 araw. At magkano ginastos? Lakay sabihin mo sa amin kasi yun ang gusto namin malaman. I would say nung time na yun gumastos ng $600 ang ginastos namin. Ang nangyari kasi, kung maraming pinayagan ay medyo mura-mura. I think pero kung hindi, syempre kailangang mapunan ang bayad, di ba? Kung mas marami ang magpa-participate, then mas kukunti mas magana makakagaan sa mga nag-aambag kasi marami nag-aambag. Hindi nangyari yun, hindi na puno yata nun Kaya somewhere mga $600 ang binayaran namin, give or take. Pero importante yun, kaya pag-ipunan ninyo kasi malaking bagay yun. Hindi ko lang alam sa probinsya kung anong magandang puntahan. Ginagawa kasi nila yun parang isang memorable na lugar na medyo malaki para maalala naman ng mga bata kasama ng kanilang mga maestra. And pag ganun, I agree with that. Yun lang siya talaga. At understandable naman talaga kung sa iba talagang mahirap, hindi bihira, mahirap ang $600, di ba? Kung come up with that. Dito man ako pa. Mamaya ako napapatay ilaw hanggang nandiyan ka. Ay, hindi ho, pwede nyo napatayin. Paano? Madilim. May ilaw ho ako. May ilaw ho ako. Sigurado. Okay. Tutulog na kayo? Ilaw, patay. Well, may ilaw. Sige, mamaya na. Okay. Alam nyo, nagbabasa-basa ako ng konti ko paano ma-improve ang channel. Isa sa mga ma-improve yun ay
sinasabi nila na kailangan ready ka na sa mga sasabihin mo, kung ano yung sasabihin mo sa ako wala. Nakita kong wala lang talaga ako. Gusto ko lang mailagay ito. May dokumento ko ito na pumunta kami ng IKEA para doon kumain. Nga pala, advice ko sa inyo, kumain kayo sa IKEA. Mura doon ang mga pagkain, lalo na mag-register kayo. Yung ginagawa ni Mrs. na si Miss kasi gumagawa ng lahat ng yun eh. Nagre-register ka para magkaroon ka ng card, pero wala ka talagang card, parang member ka nila, magpa-member ka, tapos nakalagay yung isang app yun. Once na ma-download mo at mag-register ka sa app, hindi ko lang proseso niya, pero eto, gumagana yung utak ko, ini-imagine kong ganun ang ginawa niya. Kung bibili ka doon ng pagkain, ibigay mo lamang yung, pakita mo yung app, they will scan that. Once na scan that, automatic may free coffee kayo. At mura yung mga pagkain. Nilagay ko doon $33 ang aming pagkain. 3 kami. Nagmahal na rin eh. Kasi yung paborito kong meatballs, $8 lang mahigit. Dati, I don't know, siguro I would say $2 cheaper no time na yun. Mga 6 something yata yun. Again, give or take, ako, nasabi ko sa inyo, pagdating sa presyo, hindi nyo ako maasahan. Pagdating sa mga card, yung mga ganong apps, tulad na sinasabi ko, hindi nyo ako maasahan kasi si Miss ang gumagawa ng lahat ng yon. Ito nga, sabi ko sa inyo, yung field trip na ginawa ni Juniorita, $600 yan, sabi ko. Alam ko somewhere that yung ballpark, yung estimate na yon. Kaya, pero, mura pa rin sa IKEA ang pagkain. Alam niyo kung pumunta kayo sa downtown, sa may along Shepherd, sa downtown Toronto, yung IKEA doon, mostly karamihan mga adults na nandun eh. I think dahil may mga condos sila doon at mga bahay sila doon, doon sila nakapunta for breakfast or lunch, or breakfast, lunch, or even snacks, and kung ano man ang pagkain nila doon. Kasi mura talagang pagkain. Last time pumunta kami doon ay 2 pang potahe, 2 pinggan ang dala ko eh. Tapos may soup, tapos may coffee. Inabot ng magkano yun? Gusto ko sanang i-vlog yun eh, pero I think $15 lang binayaran namin eh. Kaya that was very cheap talaga. Siyempre kami ni Mrs. pero ako 2 platong kinuha ko. Ganun ako eh, laging 2 platong kinukuha ko sa IKEA. Kaya tapos sopas, siyempre kape, tinapay, huwag niyo ako yung bitahan sa inyong bahay. Malaki akong kumain. I mean, kita nyo, payat man ako. Malaki akong kumain. It's just, hindi lang ako bumibigat. Something about metabolism or something. Kaya wala lang. Again, walang particular to. Kala ko medyo matatagal pa ng konti si Juniorita dumating. Makakapag-isip ako ng paksa topic sa inyo. Ang recently kong in-upload is about yung pag-Uber. I think nung pinanood ko yun at kinabukasan, binasa ko yung title, mukhang sabi ko sa sarili ko, mukhang hindi na naman ako magugustuhan ng mga nagbablog na mga. At again, importante, bago ito isara, ulitin ko, tawagin nyo yung insurance ninyo. Tawagin nyo yung personal insurance ninyo, sabihin nyo nagdi-deliver kayo, you doing Uber Eats, or rides, or kung ano man. It doesn't have to be Uber. Could be, I don't know, maybe mang DoorDash or Lyft or kung ano man. Just to be safe. Okay? Ano lang. At doon naman sa mga viewers again, sa nakikinig nito, bring it up. Sabihin ninyo yon, itanong ninyo sa bawat plataforma na makita ninyo ng mga nagdo-DoorDash, nag-Uber. Itanong ninyo yon, paano insurance nyo, ipaliwanag nyo sa amin. Since nagmamayabang kayo or since madalas mong very vocal kang sabihin kung magkano kinikita mo sa paglabas mo, sa pagdi-deliver mo ng pagkain o paghatid ng mga tao, sinasabi mo ang presyo, sabihin mo sa akin kung paano yung insurance mo.
kung anong ginawa mo para magkaroon ka ng peace of mind at you're fully insured. Talk about the changes. Kung tumaas ang insurance mo or pareho lang, ang mga hakbang na ginawa mo. Kasi importante yun. Importante yun. Before you talk about yung kita ninyo, and I'm not even talking about yung wear and tear ng kotse ninyo, huwag na yun. Insurance na lang. Dahil tulad ng sinabi ko sa pamagat ko sa nakaraang kong video, kaya ako sinabi na baka kainin ni Uber ang inyong pangarap dito sa Canada. Kung may masama mang mangyari, hindi nyo alam at hindi kayo kinover ng insurance ninyo, man, I'm telling you, hindi biro ang mapapunta sa korte. Baka hindi pa kayo nakakaranas na bayaran ang inyong abogado, lahat, anything. He will cost you, he will drain you. Yung pinaghirapan nyo, kung may bahay man kayo, kung may kotse man kayo, pati barya sa kotse, sa inyong mga sofa at sa inyong upuan sa kotse, sisimutin nyo yon. At siguradong kulang pa yon. Maaaring kulang pa yon. Kaya sa paghangad yung kumita, baka ito maging katapusan ng pananalagi ninyo dito sa magandang bansa ng Canada or Amerika. Kaya pag-isip-isipan, kaibigan. Okay, hanggang dito na lang. At hey, good luck sa akin kung paano ko ito lalagyan ng pamagat. Padayon, kaibigan. Padayon.